Heavenly Father, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa oras at araw na pinagkaloob niyo po sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa ipinahiram niyo pong buhay sa amin. Maraming salamat din po, Panginoon, sa platform na ito, Panginoon. It's been always a privilege, Lord God, to be called by you. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa mga blessing na natatamo namin, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung kami nagkukulang. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung minsan nakakatalikod kami, minsan nakakalimot kami, Panginoon. At napababayaan namin, Panginoon, ang mga sarili namin, ang pananampalataya namin. Lalong-lalo na, Panginoon, ang mga gawain mo, Panginoon. Pakalinisin niyo nga po kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo, Panginoon. At nawa, Panginoon, maging malapit kami. Ilapit mo ang mga puso't isipan namin, Panginoon, in order for us to be aligned with you, O God. Hindi nga po magiging Christ-like ang buhay namin kung hindi ka namin kilala, Panginoon. At nawa, Panginoon, gabayan niyo po kami sa lahat ng aming gagawin, lahat ng aming iisipin, Panginoon. Dahil tunay po kayo na ang dakila, Panginoon. Kayo po ang pinakamabuting Diyos, Panginoon. You're the King of Kings, the Lord of Lords, the Alpha, the Omega, the Creator of heaven and earth, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na kapag wala po kayo, Panginoon, sa mga buhay namin, Panginoon, hindi po namin alam ang mangyayari pa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, dahil pinili mo kami at patuloy mo kaming inaayos, ina-align yung mga buhay namin, mga prinsipyo namin, mga way of thinking namin. At maraming salamat, Panginoon, sa pagtulong mo na i-let go namin, na kalimutan namin. Maraming salamat, Panginoon, sa kapatawaran ng aming lumang sarili, Panginoon. Maraming salamat dahil binigyan mo kami ng bagong puso, ng bagong katauhan, Panginoon. At maraming salamat, Panginoon, sa iyong bugtong na anak, Panginoon, na binigay mo po sa bawat isa, na kung sino man, Panginoon, ang mananalangin at maniniwala, Panginoon, ay bibigyan niyo po, Panginoon, ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa mga kasama namin, Panginoon, na nananalangin ngayon. Alam ko, Panginoon, na magkakaiba kami ng dinadanas. Pagkos meron kaming isang Diyos na tinatawagan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita dahil ito yung nagbibigay sa amin ng kalakasan. Maraming salamat din po, Panginoon, sa fellowship, Lord God, sa mga pastor, Panginoon, sa mga leaders, Lord God, at sa mga ginagamit niyo po, Panginoon, bilang vessel ng iyong kabutihan, ng iyong kadakilaan, at ng iyong kagalakan, Panginoon. Maraming salamat din po, Panginoon, dahil patuloy po kayong nagmiministro, Panginoon, sa mga buhay namin. At nawa, Panginoon, yung overflowing ng pagmamahal, ng mercy, ng forgiveness, ng joy, Panginoon, ng love, ng peace, ng kindness, ng goodness. Nawa, Panginoon, mag-overflow ito sa amin. At ito ay maipasa rin namin, maging blessing din po kami sa ibang tao, Panginoon. At maging shower of blessing po kami sa ibang tao na nami-meet po namin. Panginoon, dinadalangin namin, Panginoon, ang mga cell group, Panginoon, at discipleship, Panginoon, groups na binuksan niyo po. Nawa, Panginoon, huwag niyo po silang hayaang maging stagnant, Lord God. Huwag niyo pong kaming hayaan na maligaw. Huwag niyo po kaming hayaan na huminto. Huwag niyo po kaming hayaan, Panginoon, na lalo kaming masadlak, Panginoon, sa kadiliman. Bagkus, Panginoon, ng mga grupo na ito, ang mga small groups na ito, mga disciples na ito, Panginoon, ibukas mo po sa kanilang mga puso't isipan ang tunay na layunin, Panginoon, kung bakit nabubuhay kami. Binigyan mo kami ng purpose, binigyan mo kami ng reward, ng ministry, Panginoon, binigyan mo kami ng another chance, Panginoon, na mas lalo kaming lumapit, makakilala sa iyo. At tunay nga po, Panginoon, na yung mga salita niyo po ang babago sa amin. Kung ang mga salita nito, Panginoon, ay i-apply namin sa mga buhay namin. Maraming salamat, Panginoon,
sa vision, sa equipping, Panginoon, sa mga trainings, Lord God, na ina-attenda namin at sa mga taong ginagamit niyo po, Panginoon, upang mas lalo pang mapalawak ang aming kasanayan, ang aming kaisipan, at ang aming karakter, Panginoon. Lalong-lalo na, Panginoon, ang mga disciple namin, Panginoon, gabayan niyo po sila. Gabayan niyo rin po kami, Panginoon, na magabayan po sila, na maialay namin, ma-direct namin, ma-align namin ang mga buhay namin, Panginoon, sa purpose na ibinigay niyo po sa amin. That to make everyone a disciple of Christ, Panginoon. Maraming salamat din po, Panginoon, sa aming prayer life, sa aming devotion, sa aming mga testimonies. Lord God, maraming salamat at nawa, Panginoon, mapangalagaan namin ito at lalo pa naming maitangkilik, ma-share, Panginoon, yung mga kaganapan, Panginoon, kabutihan na nararanasan namin sa iyo, Panginoon. Ma-share namin, Panginoon, yung vision, Lord God, na binigay niyo po sa amin, sa mga tao, Panginoon, na hindi pa po nagkakaroon ng relasyon sa inyo. Maraming salamat din po, Panginoon, sa mga pastors, sa mga leaders, sa mga ministry heads, Panginoon, na ginagamit niyo po sa iyong simbahan, Panginoon. Patuloy po kayo magbigay ng kalakasan sa kanila, sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, Panginoon. At mas lalo po nilang magampanan, Panginoon, ang kaganapan, Panginoon, ng katuparan, Lord God, ng iyong mga salita. Maraming salamat din po, Panginoon, sa mga healing, sa mga breakthroughs, Lord God, at sa restoration, Panginoon, na nakaabang na po sa aming lahat, na susunod sa mga commands, sa mga message ninyo, Panginoon. Maraming salamat din po, Panginoon, dahil binigyan niyo po kami ng oportunidad, Panginoon, upang mas makatawag sa inyo, mas makalapit sa inyo, Panginoon. Maraming salamat din po, Panginoon, sa mga breakthroughs, Lord God, na unti-unti po naming nakakamit dahil sinamahan niyo po kami, Panginoon. Tunay nga po na hindi kami magiging mananagumpay, Panginoon, kung hindi niyo po kami sasamahan, Panginoon. Maraming salamat din po, Panginoon, sa reconciliation, Panginoon, ng mga pamilya, ng mga relationship, Panginoon, ng mga character, Panginoon, ng faith namin, lalong-lalo na po sa inyo, Panginoon. Yung relationship namin na nabubuo, Panginoon, dahil tapat po kayo, dahil mabuti kayo, dahil pinili nyo kami, dahil minahal nyo kami. Maraming salamat, Panginoon. At nawa, Panginoon, yung mga karakteristik na yun, Panginoon, is yun po yung mas encourage namin, mas maging founded po kami, Panginoon, ng iyong mga salita, Panginoon. At yun yung maging basihan namin, Panginoon. Maging firm ground namin, Panginoon. Ikaw lang, Panginoon, ang aming rock. Ikaw ang salvation namin, Panginoon. You're our fortress, our shelter, our shield, Lord God. Maraming salamat sa iyong mga salita, Panginoon, dahil your words is sharper, Lord God, than a two-edged sword, Lord God, that would pierce through the very heart and core of all who will listen, Panginoon. Maraming salamat din po, Panginoon, sa harvest and multiplications na nakaabang, Panginoon, at resulta, Panginoon, ng yung mga pagpapala sa bawat isa na susunod, Panginoon, sa iyong mga command. Maraming salamat po, Panginoon, dahil hindi nyo lang po kami pinaparami, Panginoon, bagkus minumold nyo rin po, Panginoon, yung character namin upang mas lalo kaming maging malapit sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga campus at sa mga marketplace, Panginoon, na binubuksan nyo po. At nawa, Panginoon, kayo po, Panginoon, ang patuloy na makita ng mga taong ito sa mga buhay namin. Hindi po yung old self namin o yung mga sarili namin, bagkus makita nila, Panginoon, kung gaano ka kalaki yung tinulong mo, yung binago mo sa mga buhay namin, Panginoon. Maraming salamat din po, Panginoon, sa mga OFW business careers and work opportunities, Panginoon, in and out of the church, Lord God. Kayo po, Panginoon, ang mag-bless, Panginoon, sa mga kings and queens na ginagamit ninyo, Panginoon, upang makatulong namin, Panginoon, sa pagpapaunlad, pagpapatatag, at pagpalaganap, Panginoon, ng iyong mga salita. Maraming salamat din po, Panginoon, sa family salvation, Panginoon, sa kids, sa youth, sa young professional, young adults, Panginoon, sa lahat ng elders, sa lahat ng bumubuo, Panginoon,
ng iyong simbahan, Panginoon, mula sa pinakamaliit na ministry hanggang sa pinakamaltaas at pinakamatatag na ministry heads, Panginoon, sa lahat ng miyembro, Panginoon, bago man o matagal na, Panginoon. Maraming salamat sa mga buhay nila dahil ikaw, Panginoon, ang patuloy na kumikilos, Panginoon, sa mga buhay namin. Maraming salamat din po, Panginoon, sa body of Christ na patuloy ninyong binubuo, Panginoon. Nawa, Panginoon, magkaroon kami ng unity, Lord God. At patuloy kami, Panginoon, na sumunod sa ulo. At ikaw po yun, Panginoon. You're the head, Panginoon. At we are the body of Christ. We also consecrate and anoint ourselves, Lord God, na mas lalo kaming maging aware, Panginoon, sa mga atake, sa mga kahinaan namin, Panginoon. Lahat ng to, Panginoon, iniaalay namin, Panginoon, upang mas lalo naming makita ang iyong pagpapala, Panginoon. Tulad nga po ng sinabi niyo, Panginoon, sa pangalawang Korinto, Panginoon, na ang kahinaan namin, doon namin mas nakikita, Panginoon, yung grace, yung presence ninyo, Panginoon. At maraming salamat, Panginoon, dahil hindi niyo kami pinapabayaan at alam ko, Panginoon, na hindi niyo kami iiwan, hindi niyo kami pababayaan, Panginoon, sa labanan namin, sa lahat ng struggles namin, sa lahat ng problema namin, kung ano man yung circumstances ng buhay namin ngayon, Panginoon, ikaw yung pinanghuhugutan namin ng lakas. Maraming salamat din po, Panginoon, sa anointing na binigay ninyo sa bawat isa, Panginoon. Nawa magamit namin ng buong lakas at buong katiwasayan, Panginoon, ng mga blessing, mga talento, mga kaperahan, ang mga oras, Panginoon, ang kalakasan ng bawat isa, Panginoon, upang mas lalo ka namin mapapurihan, Panginoon, at magamit namin ito, Panginoon, hindi para i-glorify or makredit yung mga sarili namin, Panginoon, bagkus mas maitaas namin, mas mapasalamatan ka namin at maitaas namin, Panginoon, ang iyong nag-iisang pangalan, Panginoon, Hesus Kristo. Maraming salamat, Panginoon, sa mga buhay na ginagamit ninyo, Panginoon, bilang instrumento ng iyong pagpapala. Maraming salamat din po, Panginoon, sa mga barangay ng Santa Lucia, Santa Ana, sa buong probinsya ng Pampanga, ng Bataan, Panginoon, na patuloy po kumikilos ang iyong presensya, Panginoon. Marami ka pong ginagamit na tao, Panginoon, upang mas lalong dumami, Panginoon, ang iyong tagasunod. Mas lalong dumami, Panginoon, ang mga tao, Panginoon, na nag-o-obey, nakakilala sa iyo. At mas maraming tao, Panginoon, ang iyong babaguhin, Panginoon. Maraming salamat din po, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na ginamit ninyo, patuloy ninyong ginagamit, Panginoon, upang mabago rin, Panginoon, ang prinsipyo, ang mga kaugalian, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga leaders, sa mga pastor, Panginoon, sa mga cell group leaders, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na ginagamit ninyo. Maraming salamat po, Panginoon. And we proclaim, Panginoon, that your kingdom will advance if we obey, and our obedience will change lives, Lord God. At patuloy kami, Panginoon, na nagpapasaliksik, mas lumalapit sa iyo, Panginoon, dahil alam namin, Panginoon, na hindi po namin kayang magbago ng tao. Tanging kayo lang po, Panginoon, ang may kakayahan, Panginoon, ang may kapangyarihan, Panginoon, na baguhin ang mga taong ito, Panginoon. Kaya po, dinadalangin namin, Panginoon, yung mga tao, Panginoon, na hindi pa po nakakilala sa inyo. Nawa, Panginoon, magkaroon sila ng malambot na puso, Panginoon. Kapag nakakausap na namin sila, Panginoon, haplusin mo, Panginoon, ang iyong banal na spirito, Panginoon, ng mga puso at isipan nila. Hilumin mo, Panginoon, ang mga sugat nila, Panginoon, internally and externally, Panginoon. At Panginoon, linawan mo, Panginoon, at tanggalin mo, Panginoon, ang belo, Panginoon, na naghihinder, Lord God, sa kanilang mga mata, sa mga spiritual eyes nila, upang mas lalo kanilang makita at makilala, Panginoon. At maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Tulad po ng sinabi ninyo, Panginoon, isa o dalawa ang nagkatagpo at nag-agree
gamit ang iyong pangalan, Panginoon, in Jesus' name, Panginoon, ang lahat ng to, Panginoon, ay makakarating at mangyayari sa iyong tinakdang panahon. Maraming salamat, Panginoon, at itinataas namin ang lahat ng ito sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Alam ko po na it's been always a privilege nga po, no, na ang bawat isa ay matawag ng Panginoon. Talagang dudurugin ka po ng Panginoon bago ka niyang gamitin at ipapa-realize sa'yo ng Panginoon na yung lahat ng nangyayari sa'yo ay may purpose. Lahat ng nangyayari sa atin, lahat ng masakit o mabuti man, may bigger picture, may bigger plan na nakalaan at tinakda ang Panginoon para sa ating lahat. Makibukas po kayo sa akin sa aklat ng Jonah. So, ang magiging message po sa inyo is a message from the deep. So, sabi po dito sa aklat ng Jonah, pumunta ka kaagad. Jonah chapter 1 verse 2. Pumunta ka kaagad sa Ninive, ang malaking lungsod, at bigyan mo ng babala ang mga taga roon, dahil umabot na sa akin kaalaman ang kanilang kasamaan. Just like Jonah, lahat po tayo ay naging stewards ng Panginoon nung nakakilala po tayo. Lahat tayo ay naging witness ng kabutihan ng Panginoon. Pero dumating din po sa mga point na even though we are already been Christians, may point pa rin na parang nag-hesitate tayo. Tulad ni Jonah, nung binigyan siya ng task ng Panginoon na pumunta sa Ninive, ang ginawa niya agad is nagpunta siya ng Tarshish. So yung Tarshish po is mas malayo siyang lugar sa Ninive. Bakit? Kasi ang rason niya na sinabi doon sa Biblia is kilala niya na ang Panginoon. No? Sabi nga sa isang verse, di ba, sa Bible, the ways of the Lord is not our ways. Diba? He is unfathomable. Yung iniisip natin na ito yung mangyayari, ito yung posibleng mangyayari. Ay hindi, baka ganito, ganyan. Baka ma-reject ako. Baka hindi lang nila tanggapin. Diba? Lahat po tayo ay inutusan, inatasan, nung nakakilala na po tayo. Na sabi sa Mateo, no? Go and make a disciple in every nation, sa lahat po ng nasyon. No? So wala pong pipiliing nasyon. Lahat po ng nasyon, ipupuntahan natin at i-share natin ang true gospel, no? Ang kamatayan at kabuhayan ng Panginoon. Ang kabutihan niya sa mga bawat isa. Pwede po natin yung i-share, no? Yung mga testimonies po natin, no? Yung mga experiences po natin, no? Kung gaano kalaki or paano tayo binago ng Panginoon. Kaya siguro this is a reminder for each and everyone na darating ang mga bagyo tulad ni Jonah, di ba? Dumating ang bagyo, dumating ang isang malaking isda at kinain siya sa loob ng 3 araw na nanatili siya sa tiyan ng isang malaking isda. At darating din tayo sa mga oras, no, na tayo ay mabibigo, tayo ay mawawalan ng motivation o na mapapagod, madadapa, magkakamali, tayo ay mag-a-assume, diba? Dahil tayo ay tao lamang, no? At tayo ay mapanghihinaan ng loob. Pero bago dumating ang mga panahon na yun, pinare-realize sa atin ng Panginoon na
kahit dumating ang mga oras na yon, nasa atin ang Panginoon. Diba? Sabi nga sa Matthew, di ba? I will be with you through the very age. Diba? Sa lahat ng panahon sasamahan tayo ng Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Basta't magkaroon tayo ng willingness to obey. Kasi lahat ng obedience natin has a consequences. Yung isang maliit na obedience natin can change life. Kung shineran mo ng testimony or ng Bible verse yung classmate, kakilala, ka-office mate, katrabaho, kapamilya mo, unti-unti, di ba? By listening, sabi nga ng verse sa Bible, di ba? By listening, doon natin na paplant yung seed ng faith, di ba? Pero hindi lang siya by listening. We also need to apply yung mga naririnig natin sa ating Sunday school, sa ating mga Sunday service, sa mga midweek, sa mga cell groups. So hindi lang siya magstay as an information. Sinabi rin ng James, di ba, na dapat yung mga naririnig natin is ma-i-apply natin. Hindi tayo parang tumingin sa salamin at nakalimot na tayo ng kung ano man yung itsura natin. Sinasabi rin ng Panginoon na may mga bagay tayo na kailangan iwan. May mga bagay tayong kailangan i-sacrifice. May mga bagay tayo na kailangan i-let go. Yung pride natin, yung ugali natin, yung character natin. Just like Jonah, he repented and prayed for 3 days. No? Pero hindi ko po sinasabi na mag-pray kayo ng 3 araw na dire-diretso. No? Ang sinasabi ko lang po is mag-repent po tayo. Hindi po nakakababa ng dignidad ang pagtawag sa Panginoon, ang pananalangin, ang pag-spend ng oras sa devotion, sa cell group, sa pagpunta sa service ng maaga, diba? Sa pagtulong sa simbahan, kung ano man, at lalong-lalo na ang pagtulong sa kapwa. Diba? Ito yung bagay na tinuturo sa atin ng Panginoon na palagi nating mahalin ang Diyos ng buong lakas natin with our heart, our mind, our soul, and our strength. At pangalawang utos ng Diyos ay mahalin natin ang kapwa natin. Diba? Tulad po ni Jonah, wag po tayong manghinayang na mabaliwala yung mga utos, yung mga command, yung mga pangako na gusto ng Panginoon na mangyari sa mga buhay natin. Dahil our obedience will change the lives of others. Siyempre, by the help of the Holy Spirit, at lalong-lalo na kung magdedepende tayo sa salita ng Panginoon. At nawa po ay marami po kayong natutunan. No? I-remind ko lang po kayo, may purpose ka. Diba? Yung calling mo, it's been a privilege. It's been a grace kung bakit tayo tinawag ng Panginoon. And lahat ng ginagawa natin, ultimo yung paghinga natin, is a gift from God. So it is an honor, it's been a privilege na lahat tayo ay tumugon sa pagkatawag ng Panginoon na share natin ang magandang balita ng ating Biblia, ng ating Diyos na buhay, ng ating buhay, diba? Sa mga hindi pa nakakakilala at wala pang relasyon sa Panginoon. Sana po ay na-encourage ko po kayo at sana po ay na-enlighten ko po kayo sa salita ng Panginoon na pinagbulay-bulayan natin ngayon. Heavenly Father, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa oras na pinagkaloob niyo po sa bawat isa nandito
sa iyong platform. Maraming salamat, Panginoon, na lahat kami, Panginoon, ay na-remind mo kung gaano kakabuti, kung gaano kalaki, kung gaano kabuti at kaayos yung mga planuhin mo sa amin. Tulad nga po ng sinabi mo, Panginoon, sa Jeremiah, Panginoon, plans to prosper us and to give us hope, Lord God. Yun yung pinanghahawakan namin. At Lord God, sinabi mo rin, Panginoon, sa Jeremiah 33:3, Panginoon, that whenever we call, Panginoon, tutugon po kayo at sasabihin niyo sa amin, Panginoon, lahat ng sikreto, Panginoon, ng mga bagay na hindi pa po namin alam. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong wisdom. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong understanding, O Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong courage and boldness na patuloy niyong binibigay sa bawat isa na narito, Panginoon. Gabayan niyo po kami, Panginoon, sa buong araw. At nawa, Panginoon, hindi namin ito sayangin. Maging fruitful kami, Panginoon, at patuloy namin ma-share, Panginoon, ang kabutihan mo sa mga buhay namin. Ma-share namin, Panginoon, ang faithfulness, Panginoon, ang pagmamahal mo, ang iyong mercy, Panginoon, ang iyong forgiveness, Panginoon, sa bawat isa na nangangailangan, Panginoon, ng iyong mga salita, nangangailangan, Panginoon, ng iyong aruga. Nawa, Panginoon, tulungan mo sila, Panginoon, na bumalik sa iyo, Panginoon. Nawa, Panginoon, pakagamitin mo, Panginoon, ang mga buhay namin, Panginoon, upang malakaran namin, Panginoon, ang kaganapan ng iyong mga salita sa mga buhay namin. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy mong pag-i-encourage sa amin, pag-i-motivate sa amin, at pag-pupush sa amin, Panginoon, na lakaran, Panginoon, ang aming pananampalataya, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, at tulungan mo po kami, Panginoon, na mai-apply ang lahat ng aming maririnig, makikita at mababasa na nanggagaling sa iyo. Tinataas namin at binabalik namin, Panginoon, sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ito po ang aming samot dalangin, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Ingat po kayo lahat. God bless po. Few announcement po. Monday to Friday, meron po tayong morning prayer via online sa page po ng Santa Ana. At meron po tayong midweek services na nag-start 6 p.m. every Wednesday. Meron din po tayong Tuesday mentoring po via Google Meet kay Pastor Rodel. At meron po tayong every Saturday youth gig po sa lahat ng kabataan. Sa Santa Ana po ay nag-start ng 4:30. Sa Mariveles naman po nag-start po ito ng 3:30 p.m. At Sunday service po, don't forget to join and to invite. No? Sa Santa Ana po it's 8:30 a.m. At sa Mariveles naman po ay nag-start po ito ng 2 p.m. po. Meron din po tayong simultaneous live cast po. Sa Santa Ana po is CRCSA TV. Search nyo po. Every Sunday po. Nag-start po yun ng 8. And sa Mariveles naman po is sa Facebook Live naman po. So search nyo lang po yung CRC Mariveles po. Nawa po na bless po ang lahat. God bless. Shalom. Ingat po.